Let us meditate the five glorious mysteries. In the name of the the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord. He was conceived by the power of the Holy Spirit, and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. The first glorious mystery is the resurrection of our Lord. Let's offer this mystery for the protection of the first responders, doctors and nurses who care for those who made critically ill by coronavirus, for wisdom and guidance on those scientists, researchers, and seeking vaccines and rapid testing platforms, Our Lady, help of Christians. Intercede for us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive
Forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. The second glorious mystery is the ascension of our Lord. Let's offer this mystery for a full and speedy recovery for those suffering from the coronavirus, for protection of their family members, and all those who are at risk of getting or transmitting the virus. Our Lady, help of Christians. Intercede for us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. The third glorious mystery is the descent of the Holy Spirit upon the apostles. Let's offer this mystery for God's abundant mercy on the souls of those who have died from coronavirus, for strength and consolation for the grieving families. Our Lady, help of Christians. Intercede for us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women,
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. The fourth glorious mystery is the Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven. For protection on those who are most vulnerable to coronavirus, the elderly, those with compromised immune systems, those who have been traveling abroad, those who are in quarantine, Our Lady, help of Christians. Intercede for us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. The fifth glorious mystery is the coronation of the Blessed Virgin Mary. For an expedient halt to the spread of the virus, for churches and schools to be reopened, and for the people to be able to return to their normal daily activities with a deepened faith and love for God,
and for the intentions offered in this rosary, Our Lady, help of Christians. Intercede for us. Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, O most gracious Advocate, thine eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of thy womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of That we God. be made worthy promises of Christ. Prayer to the Blessed Virgin Mary during COVID-19 pandemic. O Mary, you shine continuously on our journey as a sign of salvation and hope. We entrust ourselves to you, health of the sick, who at the foot of the cross were united with Jesus' suffering and persevered in your faith. Protectress of the Roman people, you know our needs, and we know that you will provide, so that, as at Cana in Galilee, joy and celebration may return after this time of trial. Help us, Mother of Divine Love, to conform ourselves to the will of the Father, and to do what Jesus tells us. For he took upon himself our suffering, and burdened himself with our sorrows, to bring us through the cross to the joy of the resurrection. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Despise not our petitions in our necessities, but deliver us always from every danger, O glorious and blessed Virgin. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray the Angelus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary,
and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that as we have known the incarnation of Christ, your Son, by the message of an angel, so by his passion and cross, we may be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang kabanal-banalang umaga sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating San Lorenzo Ruiz Parish. Mula po sa inyong mga tahanan, inaanyayahan po namin ang lahat na aktibong makiisa sa ating pagdiriwang sa pamamagitan ng pagtugon at mga awit sa loob ng banal na misa. Tayo ay nagdiriwang ng 28 linggo sa karaniwang panahon at ang tema ng ating pagdiriwang ay ang pagpapaunlak sa paanyaya ng Diyos. Ang ating mga pagbasa ay nakatuon sa paanyaya ng Diyos. Ang maanyayahan ng Panginoon ay isang dakilang karangalan. Kung ang paanyaya ng isang taong dakila, kilala, mayaman at magiging ay hindi dapat tinatalikuran, paano pa kaya ang paanyaya ng Diyos? Ang hindi pagpapaunlak dito ay hindi lamang paglapastangan sa kadakilaan ng may likha ng sanlibutan. Ito rin ay pagtatapon ng pinakadakilang biyayang natatanggap ng tao. Ito ay ang biyayang kaligtasan at ang ligayang walang hanggan, kalakip sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, mayroon kayang paanyayang ibibigay ang Diyos sa atin? Ito kaya ay ang paanyaya sa kabayanihan na ipinamamalas ng ating mga frontliners? Ito kaya ay ang paanyaya sa karunungan na ibinabahagi ng Diyos sa mga namumuno sa atin? Ito kaya ay ang paanyaya sa pagmamahal para sa mga nakaliliwasa at may maitutulong sa mga walang-wala na sa panahong ito? O ito naman kaya ay ang paanyaya sa kabanalan para sa lahat na taglay sa pagtalima sa kalooban ng Diyos at pagtanggap sa hamon ng hindi inaasahang salot na ito? Paunlakan sana natin lahat ang mahiwagang paanyaya ng Diyos. Ang pagdiriwang na ito ay pamumunuan ni Reverendo Padre Candido Veron kasama ni Reverendo Padre Nino Epuñi.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, upang tayo'y maging handa sa pagdiriwang na ito, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at hilingin natin sa Diyos ang kanyang habag at awa. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa kaitaasan, buong sa lupa ay kawayapaan. Puri ka at pinagdaraan, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Ng langit, kapangyarihan noong Jesucristo, ang anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng awa ka sa amin. Panginoon Jesucristo, kasama na ito sa kanan ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang paanyaya ng Panginoon ay para sa lahat. Ang pagpapaunlak dito ay papawi sa gutom at kalungkutan, sa kamatayan at kahihiyan,
Mapasaati nawa ang mga biyayang ito sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa paanyaya ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutan. Nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay, kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karinglan. Hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may hadlang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng poong mahal. Malaki ang naitulong ng mga taga-Filipos kay San Pablo. Sila ay kanyang pinapangakuang gagantimpalaan ng Diyos ng kayamanang hindi mauubos at ng katugunan sa lahat ng kanilang pangangailangan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko nang harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunman, ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. At buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama
magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at ang mga pinatabang guya, at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang kani-kanilang lakad. Ang isa ay sa kanyang bukid, at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, pinaparoon niya ang kanyang makawal, ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan, masama at mabuti. Ano pat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. At nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasal. Kaibigan, bakit ka pumasok dito? Nang hindi ka nakadamit pangkasal, tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy, mananangis siya at manggagalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang good morning po sa ating lahat.
Handa na ba kayong pumasok sa kaharian ng Diyos? Alam ninyo, lahat naman tayo, aware man tayo o hindi, nandun yung paghahangad natin na makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Sapagkat nga tayo ay nakatalaga sa kaharian ng ating Panginoon. Sapagkat tayo ay nilikha niya at tayo ay nakatalaga sa Kanya na makasama sa Kanyang kaharian. Ito nga po ang sabi ng isang theologian na si Karl Rahner, na ang tao ay laging may hinahanap, lagi siyang nanghahangad ng mas higit pa. Halimbawa na lang, kahit gaano ka pa kayaman, kahit nasa iyo na ang maraming ari-arian, pero nandun pa rin yung paghahangad na mas yumaman pa, na magkaroon pa ng mas higit pa. Kahit sa simple nating buhay, sa araw-araw natin na pamumuhay, makikita natin yung paghahangad ng mas higit pa. Kahit sa simpleng handaan, may kainan, kahit busog ka na, nandun pa rin yung gusto mo pang mag-bring home, magdadala sa bahay. Tumatawa si Ate Jing. Nandun yung lagi nating paghahangad ng mas higit pa. Dahil nga tayo, ang sabi ni Karl Rahner, yung paghahangad natin ng mas higit pa ay naiugnay doon sa ating paghahanap sa Diyos, paghahanap sa Kanyang kaharian. At hanggat hindi natin na itutuon ang ating buhay sa Kanya, laging nandun yung paghahanap ng mas higit pa. Mga kapatid, ano nga ba ang kaharian ng Diyos? The Bible does not mention exactly what does the kingdom of God really is. But the Bible simply mention what the kingdom of God looks like. O kaya, paano natin maihahalin tulad ang kaharian ng Diyos. Sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, ang kaharian ng Diyos ay para bang inahalin tulad sa isang sa bundok kung saan ang Panginoon ay naghahanda ng masasarap na pagkain at masasarap na inumin para sa lahat. At sa atin namang ebanghelyo, sa talinghaga ng ating Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay hinahalin tulad sa isang kasalan, sa isang handaan, kung saan maraming pagkain, maraming inumin. Kung iisipin po natin ang isang kasalan, talagang sa isang kasalan ay nandun yung pagdiriwang, kasiyahan, nandun yung kantahan, awitan o kaya sayawan. Talagang napupuno ng pagdiriwang ang kasalan. Na ibig sabihin pala na ang kaharian ng Diyos ay kung saan nawawala na ang kalungkutan. Sabi nga ni Propeta Isaias, papawiin ko ang iyong lungkot, pupuksain ko ang iyong mga kaaway sa bundok na iyon. Na ibig sabihin, sa kaharian ng Diyos, wala nang malulungkot. Wala nang iiyak dahil sa hirap ng buhay. Wala nang iiyak dahil sa gutom. Kundi ang kaharian ng Diyos ay napupuno ng pagdiriwang. Lahat ay napupuno ng kagalakan at kasiyahan. Ang lahat ay napupuno ng kasaganaan sa buhay. Kaya mga kapatid, gusto ba nating pumasok sa kaharian ng Diyos? Siguro ito yung hinahangad nating lahat. Mawawala na ang lungkot. Lahat ay masaya
lahat ay nagagalak. Pero sa ating ebanghelyo kanina, no, hayag sa atin na tayong lahat ay inaanyayahan, no, sa kaharian ng Diyos. No, kahit sa ating unang pagbasa kay Propeta Isaias, lahat ng tao, no, ay pinaghahandaan sa bundok na iyon. Pinaghahandaan ng masarap na pagkain at masarap na inumin. At ngayon nga sa ating talinghaga, no, inaanyayahan ng hari ang lahat na pumunta sa kasalan sapagkat nga handa na ang pagkain, no, handa na ang pagdiriwang, naihaw na ang baka, no. Lahat, no, ay nakahanda na, kaya inaanyayahan ang lahat. Pero mga kapatid, bakit nga ba may, no, ayaw pumunta sa kasalan? Bakit may mga hindi tumugon sa paanyaya ng hari? Ayaw ba nilang sumaya? Ayaw ba nilang, no, mapawi ang kanilang kalungkutan? Kasi nga, no, ang pagpunta sa kasalan ay nangangahulugan na kailangan na magbihis tayo. No? Kailangan natin na magpalit ng damit upang sa gayon ay maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang. No? Ibig sabihin, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos ay nangangahulugan na tayo din ay maging katulad ng Diyos. No? Malinis, walang bahid ng dumi ng kasalanan. Na ibig sabihin, kinakailangan ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Pero mga kapatid, no, bakit may ayaw magsibihis? Bakit may ayaw, no, magsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan? Kasi nga, no, ito yung sabi, no, minsan komportable na tayo sa kasalanan. No? Halimbawa, komportable na tayong magnakaw dahil sa pagnanakaw, madali ang pera. Sa pagnanakaw, madaling yumaman. O kaya, no, komportable na tayong magsinungaling para maangkin natin yung ibig natin, yung gusto natin. At hayag yan ngayon sa atin, no, sa ating lipunan. Minsan kahit wala nang natitira sa kanyang pagkatao, magsisinungaling pa rin upang maangkin niya ang posisyon o kapangyarihan. Kahit nawawala na ang kanyang mukha. Komportable na sa pagsisinungaling. O kaya komportable tayo sa pagiging madamot, sapagkat nga kung magbibigay tayo parang nawawalan tayo. Mas okay pang maging madamot para lagi tayong meron. Hindi tayo nawawalan. No? Komportable tayo sa kasalanan para sa ating sariling kapakanan. Kaya, no, ayaw nating magsibihis, ayaw nating tumugon sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa kanyang kaharian. Kaya, no, hindi kailanman mapapawi ang lungkot, patuloy ang pag-iyak, ang pagkagutom ng tao. Tanong ko lang mga kapatid, no? Nasubukan nyo na bang magbigay? No? Nasubukan nyo na bang mag-abot ng tulong? No? Ngayon sa panahon ng pandemya, ang daming nangangailangan. Nasubukan na ba nating magbigay na walang hinahangad na kapalit? Kung nakapagbigay tayo, nakapag-abot tayo ng tulong, ano kaya ang pakiramdam? Hindi ba sa loob natin, nandun yung parang payapa ka, nandun yung tuwa, nandun yung galak. Na ibig sabihin, no, kung ang buhay natin ay naaayon sa Diyos, no, ang mga gawa natin ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoon, no, within us, sa loob po natin, nandun yung kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, tuwa. Sapagkat nga ito ang kaharian ng Diyos. No?
ito ay naaayon sa kanyang kaharian. Kaya nga po, ang kaharian ng Diyos ay hindi lang po natin mararanasan pagkatapos ng ating buhay dito sa lupa, kundi ang kaharian ng Diyos ay nandito na. Kung naaayon ang ating buhay sa Kanya, natitikman na natin, kahit hindi pa man kumpleto, kasi nga ang mararanasan natin ang lubusan ng kaharian ng Diyos pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa. Pero ganun pa man, nandito na ang kaharian ng Diyos. At matitikman natin sa tuwing inaayon natin ang ating buhay ayon sa Kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, lalo-lalo na sa ating ebanghelyo, nawa inanyahan tayong magkaroon tayo ng lakas ng loob upang ituwid natin ang ating pamumuhay. Magbihis tayo ayon sa kaharian ng Panginoon upang nang sa gayoy tayo ay paghaharian niya. At mahanap na natin yung matagal na nating hinahanap, ang makapiling ang Diyos sa buhay natin. Siya nawa. Magsitayo tayong lahat at baguhin natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na maging handa tayo at karapat-dapat dumalo sa dakilang kasalan sa wakas ng panahon, sa pagdiriwang ng kaligtasang bigay ng Panginoon para sa bawat kahilingan ng ating itutugon. Amang nag-anyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Amang nag-anyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang paunlakan nila ang paanyaya ng Diyos sa dakilang kasalan ng kaligtasan at maisama ang kanilang kawan sa pagdiriwang na ito sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang maupaunlakan nila ang paanyaya ng Diyos sa dalisay at taus-pusong paglilingkod na magdadala sa kanila ng buhay at kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bayan, upang dinggin nila ang paanyaya ng Panginoon sa kabayanihan at nang matamo nila ang ipinapangakong ligayang walang katapusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay ating paunlakan ang paanyaya ng Diyos na kalimutan ang sarili,
at tahakin ang daan tungo sa panunumbalik ng pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang hindi tayo matukso ng mga bagay na panandalian at lumilipas para talikdan ang paanyaya ng Diyos sa pagdiriwang ng kaligtasan at sa pagtatamo ng ligayang hindi kukupas kailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nag-aanyaya sa amin, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming maluwag na nag-anyaya sa kasalanan ng iyong anak, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang makapaghanda kami ng lubos at magsikap na maging tunay na karapat-dapat para dumalo sa pagdiriwang ng aming kaligtasan sa bulwagan ng ligayang walang hanggan sa iyong kaharian sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Alak na ito para na ngunit nabibigay ng Espiritu. Ngayon ang kailan mo ito sa ng trigo pagkain at bigay ng buhay. Anak na nagbukas sa isang kanaupas, inuming nagbibigay. At tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat puso pagkat inibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan
upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Diyos mo at pagkabuhay, kami buhos mong tunay. O Jesus, aming mahal, ligtas mo kami kanan. O Jesus, namin mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas.
gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayoy aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipinagpagkasundo sa iyo. Loobin mong kami magsalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahon nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose, ang kanyang asawa, kaisa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispong si Roberto at ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisana sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa amin ay kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Papa
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal. Iniluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, panalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang ating misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.